Paano mag-book ng passport appointment online? Let's go! May dalawang paraan to book appointment online sa DFA. First way is pwede kayong magpa-book sa FB page ko. Yun nga lang may service fee kami in addition sa bayad sa passport. Kapag gusto naman ninyo makatipid, pwede nyo gawin ang second way naman, which is ang do-it-yourself way, kung saan ituturo ko sa inyo ngayon. Unang gagawin ay buksan ang Google search engine. Then search this keyword, DFA booking appointment. You can pause this video and take a screenshot para ma-search mo. Once na-search mo na, mapupunta ka dito. Hanapin mo lang at pindutin ang schedule an appointment. Once na pindot mo na, mapupunta ka dito sa schedule an appointment page for passport ni DFA. Kung saan may reminder si DFA, ang sabi dito ay ang recommended email nila for booking an appointment is dapat Google or Yahoo lang. Meaning nito ay kung university or school email plan mo na gamitin sa pag-book ng passport appointment o di kaya work email, bawal ito. Dapat Gmail or Yahoo email lang. Dito naman sa terms and conditions, sinasabi lang dito na limited lang ang slot at first come first serve basis sila and all payment ay non-refundable. So make sure tama ang lahat ng info nilagay mo. Kapag gets mo na, click this box tulad ng ginawa ko. Then, mamili ka sa dalawang option. Start an individual appointment or start a group appointment. So, dahil ako lang magbubook sa sarili ko and wala akong kasama, I will click start individual appointment. At mapupunta ka dito. Dito sa region at country, set mo lang kung saan ka nakatira. So, for me, since sa Pilipinas ako, pinili ko Asia Pacific. At Philippines naman, pinili ko na country. Dito sa site naman, click mo itong down arrow at makikita mo ito kung saan pwede ka mamili kung anong consular office mo gustong magpabook ng appointment. So for me, pipiliin ko DFA Manila, Asena kasi yun yung malapit. Kapag nakapili ka na, it will reflect. Next step ay mag-scroll down ka lang at basahin ang notice. Once natapos mo nang basahin ito at naintindihan mo na, click I confirm tulad ng ginawa ko. Then click next at mapupunta ka na dito, kung saan ang mga kulay pula na date sa calendar na makikita mo ay fully booked na. Kapag green naman ay available pa. Kapag walang kulay, meaning hindi pwede mag-book sa dates na yan as of the moment kasi wala ng slot binuksan si DFA. Tanong, paano naman po kung sa April gusto ko mag-book at hindi March? In that case, click this arrow at makikita mo kung may available slots for April. In my case, since March gusto ko, specifically March 28, click ko March 28. After clicking the date of my choosing, magkikita mo itong available time sa date na gusto mong mag-book ng appointment for passport. Mamili ka lang ng oras. Once nakapili ka na ng time na gusto mong magpa-appointment sa DFA, pindutin mo I'm not a robot, then click next. At mapupunta ka na dito kung saan may warning si DFA na dapat daw correct lahat ng information na nilagay mo dito sa appointment. Kapag may mali, kailangan mo mag-book ng appointment ulit kasi hindi na daw mag-e-edit si DFA sa site nila. Kapag gets mo na yan, click I agree. Dito sa phone number, you can leave it blank. Dito sa mobile number naman, ito yung cellphone number mo na active. Dito sa email address, dito mo ilalagay ang active Yahoo or Gmail address mo na still nakakatanggap pa rin ng email. Then re-enter mo ulit dito to confirm. Dito naman sa last name, ito yung apelyido mo. Itong given name naman ay ito yung pangalan mo, also known as first name. Itong middle name ay ang gitnang apelyido mo. Dapat naka-spell out to at hindi initials lang. Dito sa date of birth, ito yung birthday mo. Set mo lang tulad ng ginawa ko. Dito sa gender, piliin mo lang kung ano ang sex at birth mo. Male kapag lalaki, female naman kapag babae. Dito sa civil status, click this arrow at mamili ka kung anong applicable sa'yo. Dito naman sa birth legitimacy, click mo itong down arrow, then select kung ano applicable sa'yo. Dito naman banda, tinatanong dito kung saan ka pinanganak na lugar. Just make sure lang kung ano man nilagay mo dito ay nagmamatch sa PSA birth certificate ninyo. Once okay na yan lahat, for you, kasi tama na based on your PSA birth certificate and IDs, click next at mapupunta ka dito. Dito sa father's information, dito mo ilalagay full name ng father ninyo na nakalagay sa PSA birth certificate. Dito naman sa mother's information, ilagay mo dito full name ng nanay mo nung siya ay dalaga pa. Make sure this matches with your PSA birth certificate. Once na fill out mo na yan lahat, click next at napupunta ka dito. Dito sa application type, click this arrow at pumili ka kung ano applicable sa'yo. So, since new ako or first Philippine passport ko to, I will select
New. Dito naman sa basis of Filipino citizenship, click mo arrow besides it at pumili ka kung anong applicable sa inyo. Pero normally, kung pinanganak ka talaga sa Pilipinas, birth ang basis sa Philippine citizenship mo. Dito sa foreign passport holder, kapag new ang application type mo, normally no na yung foreign passport holder mo. Pero kung taga-ibang bansa ka, baka mag-yes ka, okay lang din. Pero for us, no. Dito sa emergency contact person, pwede mo ilagay dito kapatid mo, magulang mo, or kahit asawa mo. Pwede rin yan. Dito sa contact number, dito mo ilagay mobile number niya para siya ay matawagan in case of emergency. Then, click next. Dito sa current address, ito yung address kung saan ka nakatira ngayon. Dito sa city, ito yung city kung saan located current address mo. Dito sa province, state, or country, ito yung bansa kung saan ka nakatira ngayon. Dito sa occupation, this is your trabaho. Kung student ka pa lang, ilagay mo lang student. Kung wala ka trabaho, sabihin mo lang na unemployed. Then, itong office number at office address, optional lang ito, pwede mo na hindi lagyan. Then, click next. At napupunta kayo dito kung saan you will be given a chance to check kung tama na ba lahat ng info nilagay mo. Once may nakita kang typo mo, click mo edit at pwede ka na mag-edit sa mga nilagay mo na information dito. Once tapos ka na mag-edit at tama na lahat, click save, scroll down ka, then click I am not a robot. Then tick this box, then click confirm. Once you click confirm, mapupunta ka na sa payment section kung saan may 2 option. Regular processing kung saan 950 pesos lang babayaran mo. Pero humigit kumulang 3 weeks ninyo before makuha ang passport. Special processing naman for 1,200 kung saan less than 3 weeks pwede na ninyo makuha ang passport. Hintay lang kayo ng text or email galing kay DFA. So, for me, pipiliin ko special processing kasi need ko na talaga makuha ang passport. Dito naman sa payment method, kung gusto mo magbayad through GCash or Maya, piliin mo e-payment. Dito sa other services naman, ito yung option kung saan papipiliin ka kung kukunin mo mismo sa DFA office passport mo, which is pick up, or gusto mo ihatid sa bahay ninyo, pero magdadagdag sila ng bayad na 150 pesos at instead of just 3 weeks, kung regular processing ka, magiging 1 buwan or more before mo makuha ang passport mo. Kapag special naman, instead of just 2 weeks, magiging 3 weeks to 1 month. So, since nagmamadali nga ako, pick up pipiliin ko. Pero just in case pinili mo yung courier, you need to fill out this information kung sino tatanggap ng iyong passport sa bahay ninyo. Pero since pick up lang naman pinili ko, wala na kailangang additional i-fill out, scroll down ka na lang, then click Pay Now. Note, mapapansin natin dito banda na instead of 1,200 lang babayaran natin, naging 1,250 pesos kasi may 50 pesos na convenience fee. Dagdag kalaman itong convenience fee na 50 pesos, kahit regular processing ito or special processing, 50 pesos pa rin. Pero kapag group appointment naman pinili mo kanina, kada tao may convenience fee. Meaning, nito if tatlo yung nasa group appointment mo, 3 times 50, 150 pesos dagdag sa mababayad mo sa convenience fee. So, since individual lang appointment natin, 50 pesos lang babayaran natin na dagdag. So, since kanina sabi natin, GCash tayo magbabayad. So, to pay using GCash, click this GCash icon. Once you click GCash, mapupunta ka dito. Enter your GCash mobile number na verified. Then, click next. Then, GCash will send OTP sa GCash number ninyo. Enter mo lang dito yung OTP. Then, click next. Enter your 4 digits MPIN. Then, click next. Then, click pay. At mapupunta ka dito. Click proceed. And this receipt will generate as proof for your payment. Screenshot mo yan. At makakatanggap ka rin ng email galing kay DFA tulad nito kung saan may naka-attach na PDF. Informative ba ang video na ito para sa inyo? Ang gusto nyo din matutunan paano kumuha ng PSA birth certificate online kasi wala pa kayong PSA birth certificate. May tutorial din ako para dyan. Click mo lang ito. O di kaya wala ka pang valid ID. Kaya gusto mo matutunan ang iba't ibang tutorial how to get valid IDs. If yes ang sagot mo, may tutorial din ako para dyan. Click mo lang ito. If you want more videos like this, don't forget to like and subscribe. Yun lang. See you in my next video. Let's go.